standing in the truth. Mga kapatid, you are, hindi ako nagsasabi niya na, you are doing the work of the enemy. What does it mean? Ano ibig sabihin ng denunciatory? Parang pinapababa ka. Parang pinapababa ka. Maliit yung tingin sa'yo. Hindi na. Yung pinapaliit ka ba, lalo kang dinidegrade ba? Grade, yeah. No? Example. Like kagaya niya, nakikita mo na nagkasala na tapos, actually, ang nature kasi ng sin is maglilid talaga sa atin ng sin, shame, guilt, and condemnation. Actually, kahit hindi mo pa siya sabihin, alam na niya nagkasala siya eh. Mga kapatid. So, in other words, kung yung tao na yan ay nagkasala, tapos as a leader or as a minister, imunong niya i-degrade Nasa ganyan yung gupit ng Yes. Ikaw ba nag-gupit? Kinakailangan, that's why, Wala eh. Kaya kailangan ko sabi sa Desire Pages 22, love begets love. then no may doon sa degree of open review. Baka ewan ko kung sino nag-gupit. As many as Yeah. I As many as I love, I rebuke rebuke. and chase. How do I rebuke? Mga kapatid, ano yung spirit sa atin? Is it showing a condemnation? Kasi dalawa kasi yung working ng Holy Spirit. Ay, isa lang talaga. It's to condemn you and to lead you at dalawa, to lead you into righteousness. Hindi natin i-condemn sila, kundi i-convict natin sila. Mga kapatid. Ano daw? In what way? Mga kapatid. Actually, even though we are not saying them the truth, but Share ko na. nakikita na nila sa inyo is a great rebuke na sa kanila. Talagang natutunaw na sila niyan, mga kapatid. Kasi kahit sinasabihan pa natin sila, hindi naman nakikita sa atin, Wala. mas lalo na silang mag-rebelde. Eh, ikaw nga. Shame, Kaya, nagre-rebuke na tayo, tayo din gumagawa ng ganung bagay, makakapitisuran lang tayo lalo. Even by our example is a great rebuke na sa kanila, mga kapatid. No? Even yung buhay natin, we are already standing in the truth. Kasi gusto kasi natin madalas na, dapat patayo talaga ako sa truth. Dapat ano talaga, ganito talaga. Kasi nasa error siya, Wala nga nagkaroon ng idea. mga kapatid. Kaya nga, Oo, gagawa. is Kaso wala the yung- work of yung God is sasakyan na yun. restoration talaga siya, mga kapatid. Kaya nga, sabi pa sa Desire Pages, sa 498, the best way to deal with error is to present the truth. By presenting the truth, you're already presenting the error. Ilan pieces? You don't need to present their error because alam na nila yung ginagawa nila. Especially if they already know the truth, mga kapatid. The best way to deal with error is to present the truth. You are, sabi pa dyan, you are opening a door of redemption to them. And Satan will present you to them as one who knows not the Lord Jesus. Sabi, no? Talagang, dyan lang, nag-aantay lang palagi si Satanas sa atin. Yan yung nag-aangkin. Grabe, no? Napaka-hard ng word na ito. Bible religion is very scarce. Even among ministers. I mourn day and night, sabi ni Sister White, for the coarseness, the harshness, the unkindness in words and spirit that is manifested by those who claim to be the children of the heavenly King. Members of the royal family, such hardness of heart, such a want of sympathy, such harshness is shown to those who are not special favorites. Sabi, no? Kapag hindi na natin gusto ang isang tao, naging harsh na tayo. Pero kung makikita natin in the parable of the lost sheep, mga kapatid, pwede naman hindi na niya hanapin yung isa. Kasi may marami pa naman, pwede pa naman yung magkaanak-anak. Pero hinanap niya talaga tayo, mga kapatid. Hinanap niya talaga tayo, binigyan talaga tayo ng halaga, Yun na yung pinakamahal. mga kapatid. Mahal. Hindi natin nawa ma-cherish yung favoritism, mga kapatid. Damdam mo. Kasi Sabi in ko, the parable of the lost sheep, wala siyang favoritism doon. alam mo, mura Mga sa kapatid. paikit, one side. And it is registered in the books of heaven as a great sin. Pay ng ticket.
Sabi pa dito, many talk of the truth. They preach the theory of the truth. When the melting love of Jesus has not become a living, sabi pa dito, grabe no? Sabi pa dito mga kapatid, when the melting love of Jesus has not become a living, active element in their character. Wow. Kung wala pa rin tayong spirit, may truth tayo pero wala tayong spirit of the truth. Talagang mahirap pa rin mga kapatid. Hindi pa rin natin malilid yung sinners to Christ. Mga kapatid. We have the truth. Marami ngayon nagpo-profess the truth, even Christians. Alam niyo bakit maraming naging atheist? Hindi dahil sa mga makamundong tao na nakikita nila. Kaya maraming naging atheist kasi sa mga nakikita nila, even Christians, mga kapatid, ay nag-away-away, ay mahilig magkundina. Ilang slides na lang, 3 slides na lang po. Sabi pa dito. Sabi dito. Sabi dito mga kapatid, this is an age of almost universal apostasy. Ito na po yung panahon natin ngayon. Lalo na sa ating panahon ngayon. Oh. And those who claim to hold advanced truth, are we professing that we have the advanced truth? We have the sanctuary message. Advanced truth mislead the churches when they do not give evidence that their character and works harmonize with the divine truth. Wow. The goodness, the mercy, the compassion, the tenderness, the loving kindness of God are to be expressed in the words, in deportment, and character of all who claim to be the children of God, especially in those who claim to be messengers sent by the Lord Jesus with the word of life to save the perishing world. Mga kapatid, kinakailangan talaga itong makita sa atin. Hindi lang tayo magaling sa theory. Hindi lang natin kinukondem yung iba. And that is my experience before, mga kapatid. I really experienced before na gusto kong tumayo sa harapan para i-condemn yung mga tao na nakikita ng nagkasala. Para bagang ipambato mo lang yung truth ba sa mga nakikita mong taong nasa error or nasa kamalian. Mga kapatid, the purpose of the truth, the purpose of the gospel is to restore the soul. Mga kapatid, hindi para pang tama yung mga tinuturo natin. Kundi paano talaga yung kaluluwa ma-feel niya that he needs restoration. Mga kapatid, that he needs Christ. That's why, sabi dyan, last 2 slides, all who are followers of Christ should deal with one another exactly as we wish the Lord to deal with us in our errors and weaknesses. Gusto ba natin i-deal tayo ng Panginoon sa gusto natin? Mga kapatid, gusto natin na i-deal tayo ng Panginoon ng kabutihan, lahat ng pagmamahal, lahat na nais natin, because na-feel natin that we are guilty, we need His mercy, na-feel natin that we are in error, we need the light, na-feel natin that we are weak, we need His strength. Yan din yung ipapadama natin sa iba, mga kapatid. Kung ninanais natin na i-deal tayo ng Panginoon sa ganyang pamamaraan, in our errors and weaknesses, for we are all erring and need His pity and forgiveness. Jesus consented to take human nature, that He might know how to pity and how to plead with His Father in behalf of sinful, erring mortals. Kaya nga, bakit siya naging sheep? Bakit siya naging ikaw? Na naging dumb animal siya. Naging tanga siya, mga kapatid. Kasi makikita natin, actually doon sa amin sa Mindanao,
merong maraming tupa yung kapitbahay namin, mga kapatid. Alam niyo, as I observe the sheep, mga kapatid, is talagang kung hindi siya makakadikit sa kanyang kasama, lalo na yung parents nila, yung naging leader nila, talagang mawawala siya, mga kapatid. Talagang kung saan siya nawala talaga, as I observe them, talagang doon lang siya nakapwesto. Kaya nga, nagtataka ko, bakit pinapabayaan ng tunang may-ari yung mga shepherd nila, ay yung mga sheep nila? Bakit alam nyo, napakalalayo na nilalakbay nila, talagang napaka-confident nung may-ari. Bakit ganito? At even, dumadaan pa sila sa daan, kahit saan. At alam nyo, one time, nawala, nagkulang ng isa yung shepherd, yung sheep niya. Alam niyo, ano tinanong lang nila? Nakita niyo po ba saan niyo po ba huling nakita yung mga tupa? Bakit? Kasi kung saan huling nakita yung tupa, alam niya na doon niya lang matatagpuan. Doon nga niya natagpuan, mga kapatid. Kaya nga, dyan natin makita na naging sheep siya para sa atin upang ipakita sa atin na kinakailangan tayong maging depende sa Kanya sa kagaya ng pagiging depende niya sa Ama, mga kapatid. Naging tayo siya, naging tanga siya. Bakit? Kasi ipapakita niya sa atin, nais ipakita sa atin na wala ka talagang kakayanan sa sarili mo. That's why, talagang dinesign niya yung tao since from the beginning that it is not good that a man should be alone. Dinesign niya talaga yung tao na pinakailangan talaga ng companion, mga kapatid. I'm not talking na mag-girlfriend at mag-boyfriend kayo kaagad, ha? Kundi, dinesign niya tayo, mga kapatid. Bakit nga ba talaga minsan parang napipil mo, parang may kulang, mga kapatid? Kasi dinesign ka niya talaga na nangangailangan ka ng companion, mga kapatid. Pinakita niya sa atin na naging kagaya siya sa atin na walang kakayanan. Even the sheep is meron siyang character na wala siyang direction sa buhay niya, mga kapatid. Even tayo, wala tayong direction. Kaya yung na-learn ko dun sa kapitbahay namin dun sa Imuog, talagang ang paraan lang natin upang hindi tayo mawala is kinakailangan dikit tayo palagi sa ating shepherd. Dumikit lang tayo palagi. Kasi kung hindi nakadikit yung shepherd, alam nyo, kahit sila ay tumatawid sa daan, talagang nagdidikitan sila palagi. Nagdidikitan. And even kung kakain sila, talagang kinakailangan may katabi sila nakadikit talaga, mga kapatid. Ganyan pinapakita natin sa atin na kinakailangan talaga tayo maging dependent palagi sa Kanya, mga kapatid. Pinakita niya sa atin. Though mahirap yung sitwasyon meron tayo, mahirap yung kondisyon meron tayo. Bakit? Isang bagay din na mahirap sa isang tupa. Alam niyo, grabe sila magtiis. Kasi yung kambing, mali lang yung linisin eh. Pero yung mga bubok ng ano talaga, lalo na kapag ang rubi-rubi na, ang kati-kati na talaga niya. At hindi talaga nila makakayanan na linisin yan sa kanilang sarili lang, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito, He take our human nature, that He might know how to pity and how to plead with His Father in behalf of simple erring mortals. He volunteered to become man's advocate, and He humiliated Himself to become acquainted with the temptations wherewith man was beset, that He might secure those who should be tempted and be a tender and faithful high priest. Mga kapatid, kaya siya yung faithful friend natin. Siya yung malalapitan talaga natin. Bakit? Kasi naranasan niya yung naranasan mo ngayon, mga kapatid. And He is our faithful and tender high priest na ating mararanasan ngayon, especially on this day of atonement, mga kapatid. Na talagang nais niya sa atin na magkaisa tayo sa Kanya. At ito lang yung tanging paraan lang natin, mga kapatid. By knowing bakit may tumatawag. Kagaya niyan, kapag may tumatawag sa cellphone nyo, ano kaagad yung nasa isip nyo? Ano kaagad? Importante ito. Pero kapag mag-message lang, parang less important para sa atin.
presensya niya. Pero kapag tumatawag na, mga kapatid, masasabi talaga natin, lalo na kapag nakailang miss call na, alam niyo mga kapatid, dyan din natunaw yung wife ko sa pag-ibig ng Panginoon. At lalo na, dyan siya na-inlove sa akin. Sure. Alam niyo bakit mga kapatid? Isang pagkakataon. Alam niyo, umabot ng 100 miss call, hindi niya nasagot. Talagang grabe, mga kapatid. Pero that time, wala pang, anong tawag dyan? Pag-iisip na, anong tawag dyan? Wala pa, innocent pa that time. And that time, may mga questions kasi ako regarding sa truth. May mga questions ako sa kanya. Tapos, nagtaka siya, bakit 100 miss call? At alam niyo mga kapatid, doon niya na importante pala yung tanong ko sa kanya. At doon siya na talagang na-attract ba na, wow, ganito siya kaano talaga sa truth na nais niyang malaman, mga kapatid. At dito natin makikita, bakit siya tumatawag sa atin kasi importante ka sa kanya. Mga kapatid, importante ka talaga sa kanya. Kaya nga, dyan natin makikita, God is calling us. And by that word, by that voice na palagi nating naririnig, pinapakita sa atin, mga kapatid, that you are so important to Him. That's why, ito lang yung foundation natin. Bakit siya tumatawag palagi sa atin? Bakit? Kasi alam niya na kinakailangan mo siya. Ikaw lang ang hindi nakakakita na kinakailangan mo pala siya sa buhay mo. Mga kapatid. Tayo lang. At sa pagtawag niya, doon natin marirecognize that we are weak. Doon natin marirecognize sa ating sarili na tayo ay makasalanan lamang. In need of restoration and redemption. Mga kapatid. It is because we are sinners that we have courage to claim Him as our Savior. Mga kapatid. He is truly our faithful friend. At siya lang ang tanging makapagpabago sa atin. And as long as we recognize that we are sinners and we are in need of help, mga kapatid, it's about time na kinakailangan tayo lumapit sa Kanya, mga kapatid. Kasi, dito natin makikita na kung saan, marami kasi ngayon na pag-iisip na bago, hindi muna tayo lalapit sa Panginoon kapag hindi tayo naging mabait. Yan ba yung madalas sa pag-iisip natin? Ay, hindi pa ako worthy. Hindi pa ako karapat-dapat na lumapit sa Panginoon. Ang rumi-rumi ko pa, mga kapatid. Hindi ka lumalapit sa Panginoon, last na lang mga kapatid, sa Step to Christ, mababasa natin. Ito yung, kung nais talaga natin na ma-restore talaga tayo mga kapatid, pabalik sa Kanya. Kasi yung concept natin, bago tayo lalapit sa Kanya, is tayo muna ay maging mabait, mga kapatid. Bago tayo lalapit sa Kanya, dapat tayo muna ay malinis. Hindi pa ako worthy na lumapit sa Panginoon. Sabi dito, Step to Christ, page 31. If you see your sinfulness, if you see your true condition, if you see your sinfulness, do not wait to make yourself better. Kapag nakita mo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay marumi, huwag kang maghintay na ikaw ay maging malinis muna bago lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, ito ang kinakailangan nating maintindihan. Kagaya niyan, kapag makabasag tayo or magkasala tayo sa parent natin, di ba, pilit natin magpapakabait para hindi tayo pagalitan. Hindi ganyan yung Panginoon. If you see your sinfulness, do not wait to make yourself better. How many, marami daw, even young people today, even many of us here, who are here today, how many there are who think
They are not good enough to come to Christ. Hindi pa ako karapat-dapat na lumapit sa Panginoon. Kinakailangan maging mabait muna ako. Kinakailangan maging mabuti muna ako. Do you expect to become better through your own efforts? Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then, may ye also do good that are accustomed to do evil. Kaya pala tayo, ito yung pag-isip natin na kinakailangan tayong gumawa ng mabuti. Bakit? Bago tayo tatanggapin ng Panginoon, bakit maraming gusto nito? Bakit? Dahil pala, marami pa ang gustong magpapatuloy sa kasalanan. Kasi yung concept natin, total, mapawas-pawasan lang naman yan mamaya. Paggawa ko ng mabuti, patuloy na lang muna ako sa paggawa ng kasalanan. Kaya maraming gusto nito na prinsipyo, mga kapatid. You must do good first before God will do good to you. Marami ang gusto nitong prinsipyo. Bakit? Kasi we are accustomed ourselves to do evil. Mamaya na. Alam niyo mga kapatid, meron ngayon na application na pwede mo nang bayaran yung kasalanan mo sa halaga ng pera. Meron ngayong application at ang pinakamalaki pa doon, 1 million sa 5 or 6 na kasalanan mo. Pwede mo nang bayaran ng 1 million. Aalis na yan. Mga kapatid. And by doing that, mga kapatid, hindi natin ma-overcome yung kasalanan talaga. Hindi natin makakaya sa ating sarili, mga kapatid. That's why, kaya ka pala naging mabuti dahil sa kanyang kabutihan. Mga kapatid. There is help for us only. We must not wait for stronger persuasions, for better opportunities, or for holier tempers. Dapat hindi mo na ako magagalit. Dapat maging kalmado muna ako bago ako lalapit sa Panginoon. We can do nothing of ourselves. We must come to Christ just as we are. Mga kapatid. Come to Christ just as you are. And it is the goodness of God leadeth us to repentance. It is through His voice that help you realize that you really need Him, that you are in a danger, mga kapatid, situation. I hope and pray na patuloy nating maunawaan at makilala yung ating true and good shepherd na palaging tumatawag sa atin, mga kapatid. Tinatawag tayo hindi dahil naging mabait tayo. At hindi ka na magiging mabait para gawan ka ng kabaitan ng Panginoon. Kaya ka nagiging mabait dahil nakikita mo na yung kabaitan niya sa iyo, mga kapatid. At dyan natin matutunan that He is the one who initiates the salvation and restoration na ibibigay niya sa iyo at sa akin. At mabubuo ka lang kung nare-realize mo na kinakailangan ka pang mabuo. At mabubuo lang tayo kung nare-realize natin that we are broken. Ito lang po, and may God bless us all. Amen. For sa itong closing song at kawitan our principal.
それをこうめとうたんで